Ako ang kasuhan ninyo. Kung ako ay may na-violate na crime eclabush na sinasabi ninyo, ako ang nag-upload at nag-present dito sa Amerika. Doon pa lang, nuknukan kayo ng sinungaling. Diba? Nuknukan, hindi nyo na kailangan dumasos ng taong bayan para mag-create ng mga task force. Ako, di ba sabi ng DND, makipag-connect sa Amerika, edi go. Anong crime ang violate ko? Ang sabi ko lang naman, mga kababayan, eto po ang mama, kayo na ang humusga. Sabi ko sa inyo, 3 days, abalos, kayo lahat. Makipag-connect na kayo sa Amerika, dali! Putang ina nyo, lahat na lang kayo pananakot, mga ginayupa kayo. Mga pulis, lalo na kayo mga pulis na hindi naman high-ranking officials, eto rin po ang gagawin sa inyo. Mga Katoliko, lahat ng religious group, eto rin ang gagawin sa inyo kung nagkataon na nasa posisyon to kayo. Ang sabi ng NBI, ay kung sinong Judas na yun, hindi matandaan yung pangalan niya, na hindi daw, tinanong siya, ito po ba, ang mahina yung yung audio ng mga reporters, ito po ba ay AI generated? Okay, hindi na, ang sagot, ito yung konteksto ng sagot. Hindi masasabi kung ito ay AI generated. Hindi nila masasabi na AI generated. Pero during that day na nirelease ko yung video, ang sabi ni Abalos, sure siya na AI generated kasi sa Tega by just looking at the Tegang Kuting, di ba? Tegang Kuting ay sigurado siya na deepfake. Kaso, mga kababayan, tignan nyo yung kanilang, kung gusto nyo magsayang ng oras, you check the interview. Sabi ni Abalos, na gumaganon siya kahapon ito ay deepfake. Sigurado kami, deepfake ito. Tapos kinakain niya yung salita niya, deepfake. Ganon. Patingin ka kaya, Abalos? Alam mo yung involuntary muscle mo dito? I mean, the way, yung manifestation of your ganyan, something wrong with you. I'm concerned for your health. Why don't you, see your doctor. Maybe you can explain. Anyway, sige, hindi ka bida. Pero pansin ko talaga may mga manifestations na alam ng ating mga palanggang doktor o nurses or mga eksperto dyan. Kahit hindi ka expert. Diba? Kasi kapag normal structure ng isang tao, wala kang bisyo. Kahit may bisyo ka pa. Kahit nag-yosi ka, ang yosi hindi naman nakakaganon. Ang pagtoma ng alak hindi naman nakakaganon. Pero yung pulburo nakakaganon. So tingnan natin. I don't know. I'm not really sure kung ano yung cause ng paggaganon ni Abalos. O baka may natanggal siya ngipin, nasakit lang, ganun siya. So maybe you can explain that sa amin kasi marami nagtatanong sa akin, Miss Maharlika, ano ba yung hiningiwi ni Abalos? Parang kapareho sila ni Kuting. Abay, malay ko sa mga jutang ginamis na mga yan, kung anong tinitira ng mga yan. Okay, ito na lang. Binabalik ako yung interview. Dinidiin nila, mga kababayan, how poor ang inyong presentation. Naka-folder. Anong katsipan yan? High-tech na tayo ngayon. Jutang ginamis, gumagastos nga kayo ng sikuting ng paikot-ikot sa buong bansa. Tapos, ang pinresent nila palangga, folder. Ano ito? Presentation sa high school class? Alam mo na pinapanood ko? Ito ba talaga kachipan ng mga ito? Saan talaga salubsugin ng mga patotoy? Ang mga patotoy na kinapon na para mga pusa. Okay. Ito, pakinggan niya. Ito, makinig kayo, mga pulpol. Okay, number 1 point. Nasinungaling si Abalos kahapon dahil sabi niya, nung una ng press, natatarata sila, that was before SONA, dahil napetuhan daw, yung kanina dapat magsasona sila, magsasaya sila, di ba? Kailangan niya mag-press ko, nagsasabi ng deepfake to control. Ang DND nagsalita, to control the wildfire. Para bilugin ang utak ng taong bayan na sila lang ang paniniwalaan. Kasi ang gusto ng mga ito ay imonopolize nila ang karunungan at impormasyon na available naman sa online. At mas matalino kayo sa kanila. So sabi ng NBI, hindi daw sila sure kung AI ito or deepfake whatsoever. Kasi si Jojo Digumasan, thank you for your effort na ikaw ay nag-forensic dudong. Okay, so sinungaling. Tapos tinanong ng reporter, sir, ganyan. O sino ba itong na-identify niyo na ba? Yun yung tanong malabo ba sa malabo? Ang sagot kasi ng police, dito tayo magbabari sa kanyang sagot. Pero I assume na ang question, sino ang perpetrator? O sino itong mga tao sa likod? Hindi daw nila masabi. Tapos tumawa si Abalos, hindi namin masabi. Doon pa lang nagsisinungaling na kayo. Di ba? Doon pa lang nagsisinungaling. Ako umami na ako. Ako yung nagpalabas dito sa Amerika. Hindi na kayo mahirapang mag-imbestiga. Imagine yung mga kababayan, niloloko kayo. Imbestigahan daw nila kung sino ang perpetrators with S. Ako yun. Ako yung tinutukoy nila. Ayaw nila akong pangalanan. Bakit? Ayaw yung malaman ng taong bayan na may isang Maharlika na naglakas ng loob na i-present ang video ng isang mama. Yeah, si Jojo de Guzman Connect TV. Ayan, thank you. Sabi ni Elizabeth. Di ba, tinanong, doon palang sinungaling kayo Simple question that you know already kung sino ang nag-play ng video. Hindi nyo masagot. Abogado, DILG, SOJ, lahat kayo mabuha ka ng generation. Hindi nyo masagot. Ako ang nag-play. Sinungaling, doon palang, napakanuknukan yung sinungaling. Hindi iimbestigahan pa namin. Really? Nagkaroon tayo ng picture doon, dikit-dikit sa folder, facial chuba-chuchu.
Nag-base kayo doon sa picture na, sa screenshot doon sa video, tapos mamaya let's talk about the facial reaction, the facial features. Tanungin ko kayo mga kababayan, tinanong ng isang reporter, si Abalos at lahat ng mga kinapon na parang mga kuting, okay? Sino ang nag-upload? Sino ang perpetrator? Imagine mo, hindi nila masagot kasi iimbestigahan pa daw. Hoy, itong mukhang to ang nag-upload. Ha? Ako ang nag-upload. Huwag kayong magdamay-damay na kahit sino dyan sa Pilipinas na hahabulin ninyo. Mga kababayan, gusto nila kayong pigilan. Hahabulin ang lahat ng nag-upload. Ito ay adiktador. Mga pulis na matitino, mga AFP, ito ba ang gusto nyong ibigay sa Pilipino na lahat ng nag-upload, share lang naman, ay kakasuhan ninyo panggigipit, pang-adiktador yan. Ako ang kasuhan ninyo. Kung ako ay may na-violate na crime eclabush na sinasabi ninyo. Ako ang nag-upload at nag-present dito sa Amerika. Doon pa lang, nuknukan kayo ng sinungaling. Diba? Nuknukan. Hindi nyo na kailangan dumasos ng taong bayan para mag-create ng mga task force. Ako, diba, sabi ng DND, makipag-connect sa Amerika. Edi go! Anong crime ang violate ko? Ang sabi ko lang naman, mga kababayan, eto po ang mama. Kayo na ang humusga. Sabi ko sa inyo, 3 days, Abalos, kayo lahat. Makipag-connect na kayo sa Amerika. Dali! Putangin ninyo lahat na lang kayo pananakot, mga ginayupa kayo. Mga pulis, lalo na kayo mga pulis na hindi naman high-ranking officials, ito rin po ang gagawin sa inyo. Mga Katoliko, lahat ng religious group, ito rin ang gagawin sa inyo kung nagkataon na nasa posisyon to kayo. Okay. Bakit sinungaling? Mga kababayan, palangging-ging. Okay? Nag-focus sila sa tenga. Okay? Wait. Sabi ang tenga, ganito, yung pina, yung lobe, eclabush. Unang-una, pull kayong lahat. Kung totoong nag-forensic investigate kayo, ang pag-detect kahit isang ordinaryong Pilipino, teka, may ano lang ako, may gugurgurin ako. Favorite kong gurgur ngayon, isa lang. Okay. Ngayon, mga palaga, ang pag-detect, nanonood ako ng mga forensic, di ba sabi ko sa inyo, favorite show ko yan, di ba? Oh, favorite show natin yan, nanonood tayo ng mga forensic investigative. Oh. Okay, eto na. Nag-focus sila sa tenga. Kung gusto mo ipakita sa taong bayan dahil sinasabi nila ina-underestimate daw natin ang kanilang katalinuhan, talaga naman ang katalinuhan nyo, hindi katalinuhan, kasyungaan. 7 feet below the ground ang inyong kasyungaan. Why? Facial forensic, hindi lang po nag-attribute sa tenga ng tao. Okay? At yung sinasabi nila, mahirap talagang mahirap talaga i-compare ang tenga kasi moving yung video. Video, definitely moving. Pero mga kababayan, okay, ayon sa ating pagsasaliksik, okay, kapag gumawa ka ng forensic investigation regarding sa facial nga Bakit? Dapat airshal lang. Airshal lang, di ba? Air lang airshal. Facial. Ibig sabihin, lahat ng features kasali. Kasali ang eyebrow. Bakit hindi nyo sinabi ang eyebrow magkapareho? Sige, mga kababayan. Oy, may mga eksperto ba dito sa forensic? Bakit hindi sinali? Ang sabi kasi dito, kapag ang undergo ka sa forensic investigation in terms of facial features, dapat kasali ang shape ng mukha, okay, ang ilong. Bakit nyo hindi sinabi ang ilong na magkapareho? Bakit hindi nyo sinali sa inyong forensic? Bakit tenga lang? Ha? Bakit tenga lang? Bakit hindi kasama ang ilong? Ang bibig? Di ba? Sabi ko nga yung mga dito, okay? Bakit hindi kasali yan, mga palangga? At kasama dapat sinusukat yung face. Sinusukat pala yan talaga. Okay? Yung proportion, kung proportion ang mukha, i-compare mo sa kabila at sa kabila, yung kino-compare nilang photos. Pero actually, ang dami nag-send sa akin ng mga pictures ngayon sa email na iba-ibang picture ni Kuting. At iba-iba rin ang size ng tenga niya. I'll just show you something. Okay? May nag-send sa akin. Okay? Tama nga naman. Okay? Sabi dito, ito. Ano to? High's Life. Okay. Ayan siya, di ba? Oh, ayan. Okay. Ngayon may nag-send sa akin. Ano to? Oh, yung tenga niya. Ayan yung picture niya. Tenga. O, diba? Kung dyan tayo magbe-base sa picture na yan, tingnan yung tenga. Okay, tapos ito naman ang tenga. O, diba? Iba rin. O, tenga niya. O, ayan. Tenga. Okay, ito pa tenga niya. O, iba din ang shape ng tenga niya dito. O, dyan mo makikita. Iba-ibang picture. Bata-bata pa siya dito. Ayan yung tenga. Kung dyan tayo magbe-base, o, yan yung tenga. O, tapos ito yung tenga. Diba? Ibang shape? O, ibang shape. Iba rin ang shape. Iba-ibang picture actually. Iba-ibang tenga. Okay? Ganito lang sa atin. Mga palangga, alam ko na hindi kayo kasing syunga ng mga taong nasa gobyerno ni Marcos Jr. Okay, anong titignan mo? Dapat in-explain ninyo. If you want thorough forensic investigation, you consider the age. Dapat di-discuss ninyo. Itong picture na ito, ang tansya namin, this was taken sometime in 2010, 2012, o baka noong 2012, nung time na may tumakbo na certain Daza sa PDEA na si Marcos Jr. at si Maria ay nag-shoot yung QR o nag-singot, di ba? Pwedeng ganon. So titignan mo yung age
You consider that age, mga palangga. And you consider also the weight ng tao. Di ba? Definitely, pag ako tumaba ako, gumanyan ako, di ba may isang bayaran dyan na lumubos sa kalala mo ng pera ng bayan? Definitely, mag-iiba ang facial expression mo. Ay, expression, feature mo. Nung bata ako, ganun ako, para isang bulatin na hindi pumipabasahan, payat. Ganyan talaga ako. Pero pag tumataba ka, pwede yung gumanon. Pag kakalamon mo sa kaba ng bayan, ganyan ka. Diba? So, yun yung i-consider mo. Uy, ano nangyayari sa inyo? Talagang kinapon kayo ni Lisa, no? Nataranta kayo. Sinabi ko lang naman, mama, hindi ko naman siya pinangalanan na, mga kababayan, ito na po, si Ferdinand Marcos Jr. Wala naman ako sinabing ganun. Ang reaction, tinanong ko yung mga patanda ko, ano ang, bahala na kayo ang mag-react. It just so happen, nung sumisigaw sila na, Marcos, bangag, Marcos, bangag. Okay? Next, ano pa i-consider mo? Alright, dapat in-explain nyo yung clothing. Yung suot niya, pagsusot niya ng damit, yung buhok, di ba? Yung buhok. At dapat, base sa forensic research natin, mga kababayan, hindi ka lang magbe-base sa isang picture. You get series of different pictures para i-compare mo. Mga buha ka ng Genevieve, isang picture lang, tapos tenga lang, kundingon ko na ang mga dalonggan, yung mga kinapon. What is the purpose of this? For, press on. Para takutin kayo. Para takutin ang taong bayan na huwag i-share at hindi malaman kung ano ang ginagawa ng isang mama sa video na pinlay ko dito sa Amerika. Wala kayong pwedeng ibang sisihin kung di ako. Mga palangga na nag-share. Ako nasasalo lahat. Total, ako naman target ng mga buwakan ng Genimis na yan. Manang Amy, that's a good question. Okay? Senator Amy, bakit hindi mo sabihan ang iyong kapatid, may nag-comment lang, na magpahinga na siya? Kasi alam mo na kapatid mo, ikaw na rin mismo nagsabi, di ba? Sa mga private gathering, na alam mo, ang kapatid mo ay pulboronic. Huwag na tayo magsinungaling, Senator Amy. Naku, mapupuruhan ka dito. Hindi pa siya nagsasalita. Mapupuruhan ka sa taong bayan, damay ka dito. Kasi binudol mo yung taong bayan eh. Ngayon, tahimik. Hindi ko kayo matakot dito. Dapat sila ang matakot sa atin. Sa ating mga Pilipino. In-explain ba nila? In-explain nila yung mga technical tools nila? Ay, no, I didn't explain. Tinanong doon kung ano yung mga technical tools ang ginamit nila. Ang sinabi nila, in-enhance nila, in-enlarge yung picture, camera. Ano yung tools? Ano yung tools, Abalo, sa sinasabi mo kahapon na ito ay AI? Hindi nyo nga ma-mention what kind of app? Anong level of whatever technology ang ginamit? Eh, picture lang eh. Kahit kaya kong gawin yan. I-enhance mo, di ba? Kahit sa cellphone. Parang ganito yung ginawa nila. Tapos gumastos pa kayo million-million na ganyan. Naggawa pa kayo ng task, mga kajutaan nyo. Ito, tulad nito, pinuporensik ko to ngayon. Ayan, yan. Sigurado talaga ako, positive yan, sikutin yan. Kita nyo? Mahilig sa coke. Okay, tingnan mo na. Ito, mga kababayan. So, zoom in, zoom out lang nila yon. Parang ganito yan, di ba? Parang ganito, di ba? Pag ginanon mo, parang lang ang ginawa nila, zoom in, zoom out, Wala naman silang ginawang high technology. Picture parang sa folder, sabi ko nga, pang elementary ang reporting ninyo. Nasaan yung technology na sinasabi ninyo? Hindi man lang kayo mag-PowerPoint. Ano to? Back in Stone Age? Hello? Okay? Napakasinungaling yung mga kinapon. Okay, now what? Mga kababayan, ito ang ating okay. Sabi ko dito, sabi dito, okay, yun ang mga, okay, ano daw ba yung technological tools na ginamit? Isa yun, ipipresent mo ko. Ikaw ay nagpa-press yun, ipipresent mo. Ano yung software na ginamit mo dyan sa facial o tenga recognition na yun. At dapat i-verify mo dito, hindi lang sa isang picture, marami kang mga specimen or mga samples, hindi lang isa. Ang pinakita nyo lang yung magkaiba. Ang mga pictures ni Kuting, iba-ibang mga mukha dyan sa, syempre, iba-ibang angle, iba-ibang mukha, iba-iba ang angle ng camera. Di ba? Tingnan natin yung tenga ko. Ano picture ng tenga ko? Tingnan yung tenga ko. Yan, syempre, maliwanag yung tenga ko. Di ba? Minsan may moment na kapag ang angulo mo ganyan, di ba? Bukas na bukas yung tenga. Tapos tama ha? Kasi yung video moving. Okay. Pag gumanyan ako, mga palaga, puyat ang lola mo yung mukhang palakang puyat, para si Lisa. Di ba ganyan? Naduling na ako. Ayan, di ba? Open na open yung earlobe ko. So, since moving nga, yung video na pinagkunan nila, ganyan ang angulo. So, gaganyan ako. Kunyari, ginagalaw nyo yung video. Gaganyan ako ha. Mag-iiba ng shape. Pag i-screenshot nyo, di ba? Mag-iiba itong dito. Gaganyan ako. Since moving, iba na yung shape. Gaganyan ako. Wala na iba, numipis. Pero pag gumanyan ako, isanaksa ko yung pagmumukha ko sa inyo, makapal itong tengang ito. Pero pag gumanyan ako ng dahan-dahan, o pag gumanyan pa ako, iba na naman. Di ba? Duling na tuloy ako. Okay. Ngayon, mga kababayan, kaya ang question natin sa mga ito, bakit kayo sa tenga lang? Hindi naman tayo dito, may mga doktor ako, mga followers, at may mga abogadong magagaling. Bakit sa tenga lang sila nag-focus na ayon sa ating pagsasaliksik, ayon sa mga eksperto na nag-specialize itong forensic investigation na ito, napaka-importante na mula eyebrow, yung eyebrow mo, pati lid ng mata mo, pati shape ng ilong mo, pati ito, pati size ng mukha, yung thickness at age, you have to consider. Hindi ka lang pwedeng mag-base sa tenga. Bakit they failed na hindi sabihin na yung ilong? Kasi identical. Ayaw nila kayo bigyan ayaw nila mag-suggest sa taong bayan
ng thorough knowledge na ma-absorb ninyo. Kasi gusto nila sa tenga lang, punong-puno ng totally siguro technical. Di ba? Bakit doon na sila mag-focus? Ibig sabihin, sayang ang magpa-drug test is the way. Sabi ni Sol, sinabi ko nga sa kanya, sayang ang pera ng bayan, sayang ang nilamon nila during the press conference, sayang ang budget nila sa mga task nila kung hindi nila ipofocus ang, okay. O sabi ni Den Scorpion, yes ma'am, self-principle with face recognition, pwede nila gamitin yung software ng face recognition. Exactly, darling. O sabi ko nga, eyes. Okay? Ano pa dapat yung, sabi ko nga, ano pa dapat ang i-consider ng forensic expert? O yung jawline, sinasabi nila, di ba? Pero hindi sila nag-focus doon. Exactly the same jawline, darling. Maka-identical twin sila. O di ba sabi nila, di ba yung mga urban legend na kesyo, yung totoong bangag, namatay na, may mga ganun-ganon. Okay, what else? Cheekbones. Rin yung cheekbones pareho. Bakit po, mga kababayan, ayaw sabihin sa inyo ng NBI, ng DOJ, ng DILG, na lahat sila ng Abalos, na tignan nyo yung cheekbone? Although, may mga litrato si Kuting na mataba. Meron siyang litrato na parang natipos nung time na nagkaroon siya ng, ng kubid-kubidan man. Alright? Natural. Kapag inabuso mo ang iyong katawan at ngumingiwi ka na, mag-iiba talaga ang facial, mo. Ang mag-iiba yung feature mo, yung proportion ng mukha. Siyempre, kung ako'y alindog ko, ganyan. Ganyan ako, ganon. Tapos bigla ako nagpulburon, di ba? For 30 years ako nagpulburon. Magkakaiba, iiba ng facial, ko, magiging crackhead ang itsura. Ganon ka na, di ba? Di ba? Tignan nyo yung mga gumagamit ng pulburon, di ba? Tignan nyo. Yun, magkakaiba talaga ang proportion ng iyong mukha. Then, although it's hard to para sa akin kasi nga malabo yung video kasi nga hindi yun kahapon sinyot o ng camera spy, whatever, ano ginamit niya, ballpen ba o button ba o dinikit pa niya somewhere. Natural, ang sabi ng mga bangag, ay magkaiba kasi yung picture malabo. Alam nyo, over time, ang mga pictures and videos ay lumalabo. Bigyan ko kayo ng sample. Naiinis nga ako eh. Yung camera, itong cellphone ko ito, may mga picture ako dito back in 2014. Okay? Back in 2014. Tingnan natin, library. Punta tayo sa years. O, di ba? Years. The latest na mayroon ako dito, 2006. Imagine mo, may 2006 akong picture dito. 2007. Okay, tingnan natin, mayroon. Kung may video. Ay, hindi. Dito tayo sa bago. 2008. Okay? Tingnan natin. O, ito. Okay. Diyos ko, yung crush ko nung unang panahon, no? O, katulad dito, lumabo na yung picture ng crush ko, Walking Dead. Si Daryl. O, di ba? Nandito pa siya. Dati pa, baliw ko dito sa show na to. But anyway, lumalabo. Teka, hanap tayo ng example ng picture ko na lumalabo. Ito, 2013. Okay? O, tingnan natin to. Okay, hanap tayo ng picture. Oh, ito. Nang-interview ako sa CNN. Oh, in fairness, malinaw pa yung picture ko. Diyos ko, tsura ko dito. Oh, ito. Tingnan yung mukha ko. Diba? Ito, tingnan yung face lock ng lola ninyo. Nag-gay na rin kasi ako. Dahil masyokaw ako. Ang kilay ko, sinira ng parlorista dati. Ito. Dito para sira ng kilay ko. Teka lang. Here's my face, darling. O, tingnan mo yung tenga ko. O, tenga ko. O, yan. Tapos ito, iba tenga ko. O, yan, tenga ko. Ito yung picture ko nung interview ako sa CNN. Di ba? Iba yung pagbumukha o iba rin yung tenga. Di pa ako nagsasalamin dyan, no? Parang neneng majoba. Di ba? Parang ilong, hindi yan nagbabago. Anyway, iba talaga kapag 2010, 2011, 2013, ganyan-ganyan. Pero mga kababayan, ang gusto nating ipaalala sa inyo na binudol na naman kayo ng press conference na yan, gumasto sila, nag-invite sila ng mga media na syempre, magkano kaya ngayon yung mga payola sa media, no? Para magsinungaling. Alright. Napaka-importante ng facial features, yung alignment ng cheek, okay, ng pisngi. So, importante ang nose, ang eyelids, ang eyes, at saka lips. But they fail to show you, hindi nila pinorensic ang bibig, ang mukha, ang ilong, ang mata, ang eyebrow. Kasi gusto nila kayong maging mangmang. Lahat ito Googleable. Mag-google ka mo. I-google niyo yung mga pinagsasabi ko dahil ginugol ko lang naman ito. Okay? Yan ang importante. I-ensure na yung proportion ng mukha ay match sa iba't ibang mga litrato, sa iba-ibang mga specimen. Yung contour ng face. Okay? You compare also the facial expression. Ang facial expression ni Kuting, maraming pagkakahawig doon sa video na ipinakita natin. Oh, hair and accessories. Wala siyang accessories eh. Doon sa ano na yan, yung kanyang polo lang. Pero ang hair is makapal. It's the same. Siyempre, hindi naman araw-araw, hindi naman pare-pareho ang iyong haircut. Di ba? Kasi may haircut siyang na parang nauupaw na, parang kalbo, tapos makapal ang buhok. Iba-iba ang haircut. Depende sa trip mo. Yun. Tignan mo at hahanap ka na ibang mga pictures, baka mag-match doon. What else, mga kababayan? Dapat pinakita nila sa inyo yung skin tone, okay? Yung skin tone ng mukha niya. Well, dahil nga luma na yung video na yun, pero by using high technology tools, whatever, na sinasabi dito sa pag-aaral na ito, dapat in-apply nila. Pero bakit? Abalos, ngiwi. Ngiwi ang puto. Bakit nga palang umingiwi? Abalos. Pigilan mo lagyan mong tape dito. Parang salata ka, ganyan mo lagyan mong tape para hindi kumaganon. Parang kambing.
Ayun, presidente natin. Hindi ito si presidente. Deep fake ito. Okay, next. Di ba? You observe the skin tone. Okay? Tignan niyo yung mga blemishes kasama kung may marks. But definitely, pareho silang walang marks, di ba? Doon sa pinakita nilang picture. O, dapat ipadaliwanag din yung lighting, yung angle, yung quality, da. As simple as that, mga kababayan. But may tanong ako sa inyo. Bakit ninyo kinokontrol sa social media ang sharing ng video ito kung ito pala hindi naman si Marcos Jr.? Sabi ko nga mga kapalangga, nung ako ay nag-present, ako ang perpetrator na sinasabi nila, na hindi nila mapangalanan, at gusto pa nila, gusto nyo pa kasi magkaroon ng budget, no? O babudgetan kayo ng multimillion para hanapin daw ang perpetrator, hindi na kailangang gumastos. Ako nga eh, sinasabi ko nga ako nag-video, ako nag-present, alam naman ng taong bayan, ba't tayo niyo ako pangalanan na GMA, ABS-CBN? Takot kayo sa alindog ko? Takot kayo mapangalaman ng tao na may isang maharlika na handang itaya ang kanyang buhay laban sa inyong mga judgment. Right? Oh. Bakit tenga lang? Ano to? Sisig lang? Gusto na kayo mag-focus sa tenga?